Nagsimula po ako nung 5 years old, boxing po talaga. Sabi ng papa ko, 2 years old pa lang, 3 years old. Pag sinabing Manny Pacquiao, ano talaga daw po ako eh, sumusuntok na ako eh. Ang nag-influensya talaga sa akin, ang papa ko po, kasi fighter na po, boxer. Nung laban kasi po nila 5 years ago, ano po eh, natuhod siya sa ulo, tapos nagka-cut. Sabi ko sa sarili ko, makakalaban ko rin talaga tong hapon na to. Pag kami talaga nagtapat, pag-aandaan ko talaga siya. Before na si Morikawa. CJ de Tomas. And de Tomas. Good takedown. Getting another takedown here. By de Tomas. Another takedown. Sakto talaga na naglaban kami. Sabi ko, nung matalo ko, parang naipaghiganti na kita. From the blue corner, CJ Golden Boy! Yung training ako ng laban nun, siyempre yung URCC flyweight belt, yun yung pinaka-importante maging champion. Ako yung youngest sa Asia, 19 years old po na champion. Lahat ng fighter, yun talaga yung gusto maging champion. Tapos ito ako, maging champion na. So, parang ano na ako, one step higher na ako sa kanila po. Yung pangarap ko kasi maging UFC fighter po eh. Nung una nga po, isisilang yung ano po eh, unang anak ko. Para sa kanya talaga nakalaan to. Kaya ako naman ginagawa to eh, dahil ano po eh, masaya ako. Hindi ko naman, kahit mahirap pa, kayanin po para sa pamilya ko. Taga-Samar po ako, sir. Ang tawag sa amin sa pag may ginugulpe, castigo. Kumbaga, ibig sabihin ng castigo sa local term ng mga waray-waray, to beat up somebody o gulpihin yung kalaban or parusahan. Nakapagbigay na rin ako ng karangalan sa bansa natin. Nananalo naman ako. Tsaka, yun para sa akin, achievement yun. Pag-isipan nila ako na basagulero dahil nawawalk ko naman yung talk ko. Kumbaga, #1 striking ako sa flyweight division ng Pilipinas sa URCC. Kita nila, new improved Alvin Ramirez. Dati kasi, yung training ko, old school eh. Kumbaga, ano lang kami, yung traditional yaw-yan, sipa sa bag, suntok. Eh ngayon, scientific na. Kailangan na namin mag-conditioning, magbuhat. Ramirez has never been knocked out, never been beaten by TKO. He's never been submitted. Puro decision lang. Si CJ de Tomas has been fighting his whole life. 9 years old pa lang yan, lumalaban na yung jiu-jitsu, lumaban na ng boxing, kickboxing, MMA, lahat ginawa na ni CJ. So, he may be only 19 years old, pero talagang veteranong-veterano na yan sa lahat ng larangan ng martial arts. Noon ako sa pagiging striker ko, so kailangan mag-ingat siya sa akin dahil plano ko talaga, ina-knockout ko siya. Magkamali lang siya ng move, papasok ko talaga yung bitaw ko, yung suntok ko, tsaka sipa ko. Sinabi niya kasi sa Facebook, hindi ko siya kayang i-take down eh. Siguraduhin niya hindi ko siya kayang i-take down. Yun lang po. Kung hayaan kong matalo ako ni Alvin, parang hinayaan ko na rin hindi maisilang yung anak ko. So, hindi talaga ako papayag na makuha niya yung belt sa akin. Hindi siya makakapagbitaw sa akin ng maganda sa laban. Kulang sa laban, yun yung kulang kay CJ. Mapantayan ko lang yung conditioning level ni CJ. Hindi siya makakapagbitaw sa akin ng maganda sa laban. Alvin, paghandaan mo talagang maigi kasi ako, handang-handa ako para makipag-gera sa'yo. Huwag mo rin akong ismulin na, siyempre, pares tayong may kamay. Baka maki-o ka rin. Ingat. Tuloy-tuloy pa rin ang umatikabong aksyon dito sa URCC 28 Vindication. At para sa ating susunod na laban, we go to the flyweight division kung saan idedepensa ni CJ de Tomas ang kanyang titulo kontra kay Alvin Ramirez. Now you mentioned, Theo, Alvin Ramirez has been trying to become a URCC champion and he's hoping that tonight will be his night. Oo, Anton. At
yun nga, maganda dito, tinalo ni CJ si Morikawa, tapos nagkulang ito namang si Alvin kay Morikawa. So maganda yung parang triangle doon kung paano susuotan ni Alvin Ramirez. Yung problema niya na hindi pa siya nakakuha ng belt, sobrang experience na siya. Alvin Ramirez fought Hideo Morikawa noong July 25, 2015 sa URCC 26 domination. Natalo si Alvin kay Morikawa via decision in the 5th round. On the other hand, CJ De Tomas defeated Hideo Morikawa via unanimous decision noong April 23 this year sa URCC 27 Rebellion. Pero naniniwala si Alvin Ramirez that he is the more experienced fighter. This is his 16th professional MMA bout. Sabi niya, mapantayan lang niya ang conditioning ni CJ De Tomas, hindi makakapitaw ng maayos ang kampyon. Yun naman yung mahirap, Anton, na abutin kasi yung conditioning na ginawa ni CJ De Tomas taon. Baka nga yung conditioning niya would stem up from the time na una siyang lumaban, which is 5 or 9 years old. So pwedeng dun nabuo yung resistensya ni CJ, which is kung kay Alvin mahirap kung pinabayaan niya yung sarili niya, lalo na kung nagbibisyo siya or nagmiminti siya ng weight, humahabol siya ng weight. So dun pa lang mahihirapan siya. Pero syempre lahat naman tayo merong kinukuha na ng drive So yung belt na to posible na naging factor para pagputihin ni Alvin Ramirez. Ayan po, ang pinakabatang MMA champion sa Asia, si CJ the Golden Boy De Tomas. The last time he fought here at the Marriott Grand Ballroom, he made history and he also avenged the loss of his father, Charles De Tomas, who lost against Hideo Morikawa noong September 24 via TKO in the 3rd round, a doctor stoppage. CJ De Tomas wants to create more history. He wants to remain unbeaten, winning his 7th professional MMA fight. CJ De Tomas yung yung blueprint, Anton, na to greatness. Malamang pwede na kay CJ De Tomas. Nag-start ng bata, nandun na siya dun sa background. Yung tatay niya would instill him values kung paano mag-succeed dun sa art na sinusuyod nila. So lahat ng opportunity na magaganda na pwede magbukas ng magagandang pinto para dito kay CJ De Tomas, handa na, kailangan na lang niya lakaran ng paunahan. CJ De Tomas has never been beaten sa kanyang MMA career. Nahilig sa MMA noong 8 years old dahil yun yung bonding time kasama ang kanyang ama na si Charles. He represents De Tomas MMA at sinabi mo nga, Theo, tahanan niya ang MMA gym. Hindi na siya maalis sa gym. Yun yung magiging advantage siya talaga kay Alvin Ramirez kasi with some fighters na umaabot ng mas mabigat na weight, sasagarin nila yung weight tapos kung sila malakas sila, it takes time to develop strength, takes time to develop endurance, tsaka yung mentality mo na nandun ka na kakaiba. They have that with wrestlers, napaka-relentless na strikers or relentless attackers rather. So yun yung building block nitong mga ganitong fighters. At mahusay na wrestler at grappler to si CJ De Tomas. And this should be a good one. CJ the Golden Boy De Tomas kontra Alvin Castigo Ramirez. Ito ang ating tale of the tape. 27 si Alvin Ramirez. CJ De Tomas actually turned 20 last August 28. And CJ De Tomas is 1 inch taller than Alvin Ramirez. And at stake is the URCC flyweight belt. For the official introductions, balikan natin si Ramon Jalcita. This is match number 9, and the Rebellion keeps getting stronger. This is our last title fight for tonight. This is for the flyweight championship bout. Introducing right now our fighters. Fighting out of the blue corner, he weighs in at 129 pounds. He stands 5 feet 5 inches. His MMA record, 7 wins, 8 losses, no draw.
He is 27 years old. He's fighting out of Yaoyuan, Buhawi. Ladies and gentlemen, a big hand for Alvin Castigo Ramirez. His opponent, fighting out of the red corner, he weighs in at 130 pounds. He stands 5 feet 6 inches. His MMA record, 6 wins, no loss, no draw. He is 19 years old, and he is the reigning URCC flyweight champion. Fighting out of De Tomas MMA, all hail CJ, the Golden Boy, De Tomas! When the action begins in the ring for the URCC flyweight title, our referee is Franco Rullioda. Hey boys, for the belt. Judge. 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 Timers. Hey, corner. Corner. Ready. Fighter ready. Round 1. Bakbakan na! Bakbakan para sa URCC flyweight belt. Red trunks para sa kampiyon na si CJ De Tomas. Black trunks naman para sa challenger na si Alvin Castigo Ramirez. This is our 4th title bout for the night, and Alvin Ramirez looking to do what no man has been able to do so far against CJ De Tomas, and that's win against him. Malinis ang kartada ni De Tomas, 6-0, winning 3 times via submission, twice by decision, and once via knockout. Nakakatawa niyan, Anton. Parehong may challenge dito sa fighter sa totoong laban na to. Si CJ De Tomas, ang challenge niya is to hand Ramirez yung first KO or first tap out loss nitong si Ramirez. Si Ramirez naman, ang kailangan niyang magawa is first loss para dito kay CJ De Tomas. Ngayon napapansin natin si Alvin Ramirez nakatingin sa mga paa ni CJ De Tomas as De Tomas shoots for a takedown. Ganda ng pag-shoot niya ng takedown, Anton. At hindi niya minamadali kanina, parang nagta-touch lang sila ng mga leg kicks na sine-extend yung mga kamay para makuha yung distansya. At ayun, ang ganda ng takedown nitong si CJ De Tomas. Pinagdidikit niya yung tuhod para hindi agad makakuha ng base itong si Ramirez. Both Ramirez and De Tomas are coming off their biggest wins sa kanilang MMA career. Ramirez coming off that huge knockout win kontra kay Carlo Laurel via TKO in the 3rd round. Yung right head kick na tumama sa kaliwang bahagi ng muka ni Carlo Laurel really silenced Carlo in that last fight. Ito namang si CJ De Tomas avenging his father's defeat kontra kay Hideo Morikawa, winning via unanimous decision in the 5th round. This is the very best of both Ramirez and De Tomas, but only one of them can come out with the URCC flyweight belt tonight. Ang ganda ng depensa dito ni Ramirez dahil hindi niya napapakumpleto kumbaga itong takedown. So medyo nahihirapan or pinahihirapan niya dito si CJ De Tomas. Kailangan niya pumunta sa mga maliliit or mga mahihinang suntok na yun. Mamaya pag nagtali na tayo, kumbaga maramdaman din ni CJ De Tomas yung damage niya. Closing the guard itong si Ramirez, pero still trying to sit down para hindi nga siya mapuntusan or hindi siya gaano malamangan itong si De Tomas. Short elbow mula kay CJ De Tomas. Si CJ De Tomas trying to figure out ano bang gustong gawin nito ni Ramirez. Tumayo siya, binitawan yung guard. Pag bumaba siya, babalik sa guard. Maganda to. Sana hindi ma-frustrate si Ramirez unlike sa laban na ni Carlo Laurel wherein inubos na rin yung lakas niya ng mga ilang rounds na yun.
bago siya nakabalik sa pangatlong round with that right head kick. Very Franco Royeda looking closely to sa fight. This is where CJ De Tomas is at his best, at controlling his opponent on the ground. We saw him control si Hideo Morikawa, hindi nakaporma yung Japanese fighter. Oo, at ang conditioning ni Morikawa, top level din. Anton, nakita mo na hindi siya bumibigay, pero itong si CJ De Tomas, hindi siya pinagbibigyan ng kahit anong maliliit na espasyo, yung mga strikes, lahat kinalkulan ni CJ, lahat in-anticipate niya na gagawin ni Hideo. The problem for Alvin is he's not doing much in this position, Theo. Not doing much, pero clearly yung control napunta agad kay CJ De Tomas. So, if you're watching, you would see na, lamang na lamang si CJ De Tomas. So, he needs to do something, lalo na kung mapupunta sa decision to. Doon sa mga judge. Pag decision, hindi masyado maganda yung mga resulta pagdating doon sa mga decision sa kanya. Kailangan niyang makalamang dito kay CJ De Tomas. Nice transition there by Alvin Ramirez. May mga pabaon pa na suntok itong si CJ De Tomas na binibigay kay Ramirez as we approach the end of the first round. CJ De Tomas controlling Alvin Ramirez sa unang round ng championship fight na ito. Ang maganda niya na, Anton, kung meron tayong stats kung gaano katagal nakaupo itong si Alvin Ramirez, dahil ito ang ginawa halos si CJ De Tomas buong round kay Alvin Ramirez. He's controlling yung posture ni Alvin Ramirez. So kahit na hindi niya nakuha yung takedown ng buo, yung paggalaw pa lang ni Alvin Ramirez, yung paulit-ulit niyang pagtulak sa cage para umangat, nakakaubos ng energy yan at nakaka-frustrate. So sa mentalidad pa lang, or at least sa isip pa lang itong si De Tomas at ni Ramirez, nakakalamang to si De Tomas. Now, what should Alvin Ramirez do in the second round, Theo, para maiwasan yung mga takedowns nitong si CJ De Tomas? Kasi nakita natin hindi siya nakaporma with his back against the cage and his back on the ground. Pinakamagandang gawin dyan, Anton, is itong si Ramirez, kontrolin niya yung distance nitong si De Tomas using his legs tsaka yung jab. Normally yun yung mag-suspel agad kung gaano kalapit mo pwedeng haabutin itong si De Tomas, kasi dun kumukuha ng advantage si De Tomas. Pag nakuha niya yung distance na gusto niya, dadali ka na niya dun sa takedown niya, kasi alam na niya kung gaano siya kalayo makakaabot kapag nag-shoot siya for a takedown. Round number 2, bakbakang CJ De Tomas, the defending URCC flyweight champion, and the number 1 contender sa flyweight division, Alvin Castigo Ramirez. This is seen on SNA. Sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagtutok ngayon. Ton Ross alongside Theo Castillo for what has been an excellent night of fights. Ready. Round 2, tignan natin kung magbabago ng strategy itong si Alvin Ramirez. Will he be more aggressive? Ayan, nagpakawala ng sipa. A head kick by Alvin Ramirez. Nakamahin sa katawan, although he was aiming high. Medyo mataas yung mga braso kasi nito ni CJ De Tomas. So alam na niya na posibleng target yung ulo niya. That head kick was the kick that spelled the end for Carlo Laurel sa huling laban ni Alvin Ramirez. But we can see that De Tomas is ready for that because yung mga kamaon nitong si De Tomas nakataas. So he's ready for those head kicks na posibleng ibato ni Alvin Ramirez. Papakula rin ng body kick itong si De Tomas. He's also not sloppy pagdating sa kicks, Anton. Maayos din ang striking nitong si CJ. Pero he chooses wrestling dahil mas mas effective para sa kanya. Unang-una, nakokontrol mo at hindi ka nakakakuha ng damage pagdating sa wrestling, or at least sa ground game na ginagawa lagi nitong si CJ.
At sanay na itong si CJ na dumistansya ang kanyang mga laban. He went the distance against Hideo Morikawa to become the youngest MMA champion in Asia at the age of 19. Ramirez throwing his signature head kick again. CJ moves forward, throwing that left hook. Nice kick there by Ramirez. Again, Anton, nakukuha na niya yung distance sa gusto niya. Alam na niya kung saan lalapag yung kick niya. Ang problema, itong si CJ, nag-umpisa na rin mag-kicks. Master Ray there. Corner ni Alvin Ramirez. Sana narinig natin yung corner nila pag end ng round. At ito, Alvin Ramirez trying to set up a submission. Pero itong si CJ, smart to. Ibababa niya yung ulo niya para hindi masungkit ng braso. He's out and controlling the leg para sa possible armbar. Both fighters back on their feet. Nakikita natin yung well-roundedness ni CJ De Tomas bilang isang MMA fighter. Whether it's striking or on the ground, CJ De Tomas able to control his opponent and neutralize their strengths. Finally, Anton, na-take down itong si CJ De Tomas, itong si Ramirez. At ngayon, na-flat na niya yung back nitong ni Alvin. So, dito pa lang mag-uumpisa na yung ground and pound game nitong si CJ na hindi natin alam paano kung kontrahin ngayon nitong si Alvin. Nakita natin kanina, hirap na hirap siya tumayo dun sa first round na takedown. Alvin Ramirez made his pro debut way back in April 2009. Won his first fight kontra kay Wilber Lara sa pamamagitan ng triangle choke. Sa very first round, 7-8 ang kanyang kartada, and as you said, wants to finally be recognized as a URCC champion. Yan na lang yung kulang, Anton. Yun na lang. Kasi gigil na siya. This is the second time around, di ba? Parang if hindi ngayon, kailan pa niya makukuha yung chance niya ulit? Maganda kay Alvin Ramirez, hindi siya umatras sa challenge. Take on a guy who has never been beaten, CJ De Tomas, and now he's learning firsthand just why CJ De Tomas is a tough shell to crack. Literal, Anton, na he's a tough shell to crack dahil una-una hindi mo ma-figure out kung paano mo bubuksan yung shell na CJ De Tomas. Pangalawa, kahit alam mo ba na magiging effective siya. So, yung dalawang tanong na yun pa lang, mahihirapan ka nang sagutin. De Tomas throwing a leg kick of his own. Nice body kick there kay Ramirez, pero sinalo yun ni CJ. At yun, kailangan mag-ingat ni CJ dyan dahil yung naghahabol siya ng takedown, medyo na-open yung mga gilid ng ulo niya. Pwede siyang sikuin, suntukin, yung mga uppercuts. Delikado itong si Ramirez dito. CJ attempting a single leg takedown there. Now there was a hammer fist by Alvin Ramirez habang nakayupo itong si CJ De Tomas. Not sure if that affected CJ. Tingnan natin sa replay. Ayun yung body kick. Ayun yung left hook ni CJ. Yeah. Pero so far, Anton, itong si CJ, he's still in his element. Yung game, or at least yung fight, kung paano siya ngayon tumatakbo, yun pa rin yung fight na gusto na takbo ni CJ. Yung mga takedown na, or at least yung mga top positions itong si CJ, kuhang-kuha na niya kung paano kontrolin itong si Alvin. CJ is really known to be able to study his opponent well and use his well-roundedness as a fighter and his excellent conditioning to neutralize his opponent. Alam mo, Anton, ngayon ko lang na-realize na yung style nitong si CJ parang King Velasquez, tuloy-tuloy, tas lagi nasa ground. And you saw earlier Mr. Mark Nepomuceno, the head of Corporate Service Group 1 ng
ABS-CBN beside him, also from ABS-CBN, Miss Yvette Nepomucemo. Coaches, presenting fighters. Round number 3. URCC 28 Vindication dito sa SNA. It's a chat of Alvin and CJ. They want to see some fireworks here. So far, we've seen CJ De Tomas just control Alvin Ramirez. The fans are even shouting Franco. Ito, yan ang ating third man in the ring. Referee Franco Rulyoda. Alvin Ramirez, wala siya masyadong binago sa kanyang game plan in the second round. CJ De Tomas able to take him down, Theo. Tapos, Anton, pinapansin ko ngayon yung galaw nito si Ramirez. So far, sa observation lang, maganda pa yung footstep niya, ay yung stance niya at least, yung footwork niya. So parang nahabol niya talaga more or less, or at least nag-improve yung kanyang conditioning. Nice combination there by CJ. Napaka-effective na 1-2. Siyempre si Alvin, tuloy-tuloy pa rin yung pag-control niya ng distance using the leg kicks. Or basically his kicks, yun ang kanyang primary weapon. Nice exchange there by both fighters. Ayan, medyo inaamba ulit ni CJ yung kanyang takedown. Si Alvin medyo nagla-lateral siya ngayon para hindi basta-basta makuha yung legs niya. At least hindi matimpla yung move niya para sa susunod na takedown attempt itong si CJ. Head kick attempt again by Alvin Ramirez. CJ De Tomas just casually making sure he got himself out of harm's way there. Nice knee there. I think may cut itong si CJ. Sa noo. Oo, dahil tinamaan siya ng tuhod. Almost the same instance nung parang nangyari kay Carlo Laurel, Anton. At ito, tumutulo itong dugo ni CJ. This is a man who is unblemished pagdating sa kanyang kartada. All of a sudden, Alvin Ramirez seeing an opportunity here. He has a fighting chance, Anton. At meron siyang target ngayon. Itong noo ni CJ De Tomas. Napakalaking target para dito kay Alvin Ramirez. So, unang-una mabubuhayan siya. Pangalawa, alam na niya kung ano yung puputiriyahin dito kay CJ De Tomas. I'd like to see later on kung paano talaga nagkaroon ng tama itong si CJ De Tomas. I think, Anton, it was CJ De Tomas trying to go for a takedown. So sinubukan niya mag-change level. Pag yuko niya, sinalubong siya ng tuhod or at least sinalubong siya ng kick nitong si Alvin Ramirez. So yung motion pa lang na yun, na-doble yung lakas or na-doble yung pwersa nung pagdating ng tuhod dito sa mukha ni Alvin or the CJ De Tomas. So for the second consecutive fight, pinadugo ni Alvin Ramirez ang kanyang mga nakalaban sa loob ng cage. And a lot of blood coming out of the head, the forehead of CJ De Tomas. Master Ray trying to pump up itong si Alvin Ramirez. Oh, he's urging him to do something. Sinasabi niya, nakayakap lang itong si CJ De Tomas sa kanya. Kailangan pag-isipan ng mabuti ni Alvin Ramirez kung paano puputirihin itong ulo ni CJ.
ito, nakatayo na si Alvin Ramirez finally. Trying to stay on his feet itong si Alvin Ramirez. Ito yung hindi And De nagbabago. Tomas with another takedown. Yan ang hindi nagbabago kay CJ De Tomas. Hindi nagbabago kung gaano ka-driven yung para doon sa takedown. Pupunta siya doon sa takedown. You can really see yung frustration dito sa corner nito si Alvin Ramirez. Still trying to work ito si Alvin Ramirez. That's the end of the round. Oh, that's a nasty cut on the forehead of CJ De Tomas. Malaki-laki ito. At parang nagiging parang nagiging weapon na niya yung cut sa ulo kasi hindi man sinasadya. Madalas mangyari sa kanya eh. So may konting advantage kahit na sabihin natin na hindi siya magandang pantapos. Ayun, yung tuhod. Oo. Paano siya, pa-kick siya, tapos pa-takedown itong si De Tomas. Ang ganda ng pagtsyempo ni Alvin Ramirez doon. Now, there's a lot of concern now on the corner of CJ De Tomas. You hate to see a fight stop because a fighter can't continue due to a cut. Especially because CJ has really neutralized Alvin Ramirez dito sa bakbakan na to. Yun yung this could be the biggest ticket if ever this could be the biggest ticket for Alvin Ramirez. So ngayon may opening na, kung hindi man to mapigil or matigil ng doktor, may opening na itong si Alvin Ramirez to get that belt. Round number 4, bakbakang CJ De Tomas at Alvin Ramirez. Alvin Ramirez opening up a huge cut on the forehead ng kampiyon na si CJ De Tomas. A right knee landing smack on the forehead of De Tomas as De Tomas was coming in. Warning, blue corner. Excessive holding cage. Next infraction for the doctor. Alright? Next infraction for the doctor tayo. Timer. Okay, fighter ready. No. Fighter ready. 4th round. Winarningan yung mga miyembro ng kampo ni Alvin Ramirez sa blue corner as Ramirez comes out with guns blazing here sa simula ng ika-4 na round. At finally, Anton, lumabas si Alvin Ramirez na buhay doon sa round. Kanina hindi natin nakikita kahit nung first round, kahit nung fresh siya, hindi ganyan. Ngayon siya yung umaabante para mabigyan ng parusa itong si CJ De Tomas. Sinabi nga ni Alvin Ramirez, he hails from Samar. At sa waray-waray, ang ibig sabihin ng kastigo is to beat up yung kanyang kalaban. And that's what he wants to do right now dito sa ika-4 na round kontra sa kampiyon na si CJ De Tomas. He smells blood, literally. Medyo ulit ng energy si Alvin, pero medyo nag-iingat kay si CJ. Hindi pa siya ulit nagti-takedown attempt, or at least hindi siya tumatrabaho overtime para sa takedown. Abangan natin kung nandun pa yung kumpiyansa niya sa kanyang takedown. Nice spinning back fist. And in-acknowledge yun ni CJ De Tomas. Natamaan doon yung cut ni CJ. Spinning back fist mula kay Ramirez. Kailangan makapag-take advantage itong si Alvin Ramirez. Hindi niya dapat aksayihin itong opportunity na to dahil ito na yung window of opportunity niya unang-una. Pangalawa, ang ganda tsaka nag-iba yung composure nito si CJ, pero as I was saying that, nakakuha ng takedown ito si CJ De Tomas. And CJ De Tomas even using his head. Nice reversal there by Alvin, pero hindi niya nakompleto. Ganda ng butterfly sweep niya sana. He's trying to control
control ito si CJ De Tomas para makapunto siya from the ground. Gagawin niya dyan most probably is dirty boxing. At least he's trying, or he's going to try and punch itong si CJ De Tomas from the ground. Baton, naalala ko lang itong si De Tomas. Ang ganda nung laban niya nung uli. Siya rin ng main event nun. And he also lasted 5 rounds, winning via unanimous decision kontra kay Hideo Morikawa. Pero ibang storya na to. He is cut, and cut badly. The champion has to deal with adversity here. Now the good thing for CJ De Tomas is nakuha niya yung unang 2 rounds, at least sa ating pananaw. Theo. Ito, ang mahirap dito, Anton, kasi paano mo ba siskuran? Damage ba? Control ba? Kasi iba-iba yung nakikita ng mga judges, iba-iba yung nakikita ng mga fans. There would be some fans na ang boring nito kasi lagi silang magkadikit, walang suntukan. So, yung opinion ko, mamaya na lang. MMA is a combination of many things. There's control, there's striking, there's aggressiveness, the ground game. It's the full package. So you have to really be well-rounded as a fighter. At yun ang taglay na qualities nitong si CJ De Tomas. Alvin Ramirez able to deal significant damage, but CJ De Tomas piling up the points, another takedown para sa kampiyon. Coming back to life, itong si CJ De Tomas at si Alvin Ramirez. Balik siya dun sa paghanap kung saan ang butas itong grappling game ni CJ De Tomas. Alvin Ramirez, we've seen him in this position for majority of the fight. Back against the cage, back on the mat, unable to do much, Theo. At yung opportunity na sinasabi ko kanina, Anton, lumiliit yan habang tumatagal yung rounds. We have last 20 seconds para dito sa 4th round, so may 5 minutes pa siya. Pero we don't know kung anong plano nito ni Alvin Ramirez. At yun, yung kaninang wina-warning ni Franco Rio, yung paghawak nitong si Ramirez sa cage. Nice uppercut there by CJ De Tomas. Trying to work on a takedown itong si Alvin Ramirez. Nice head kick. We will go to the 5th and final round, and again, the cornerman of CJ De Tomas will try to take care of that cut. As we see itong atake ni Alvin Ramirez. Napansin nga natin sa simula ng round number 4, sobrang naging aggressive na itong si Alvin. Oo, ganadong-ganado itong si Alvin. Pero bumagal din siya kasi nakuha rin ni CJ yung momentum niya at ito yung isa sa mga takedown. Nakuha niya ulit yung kumpiyansa dahil nakita niya na hindi ulit sumisipa si Alvin. At mahirap rin itama yung yung sipa na naglanding doon sa ulo ni CJ. Kahit sabihin mong ang laki nung cut, mahirap, or malaking target rather, mahirap pa rin siyang tamaan kasi kailangan hanapin mo yung mismong target para makagawa ng damage. Kasi kung maglaland dyan sa tagiliran or sa dibdib, medyo matitiis nila yung damage, lalo na kung ina-anticipate nila yung sipa. And a lot of people on the corner of CJ De Tomas, the doctors also checking on that cut, making sure CJ De Tomas is fit to continue fighting. But of course, for CJ, the answer will always be an affirmative yes. Dahil gusto niyang manatiling unbeaten, gusto niyang manatiling kampiyon dito sa URCC round number 5 for this URCC Flyweight Championship bout. CJ, the Golden Boy De Tomas, susubukang manatiling unbeaten as he faces this tough challenger in Alvin Ramirez. Ramirez came out aggressive sa round number 4. Tignan natin kung ganun pa rin ang magiging approach ni Ramirez dito sa ikalima at huling round ng ating bakbakan. Maganda dito, Anton. Tinitignan ko nung papunta si De Tomas doon sa kanyang corner.
parang hindi naman pumapasok dun sa may bandang mata niya yung dugo. So, makakita siya, hindi niya kailangan magpunas sa magpunas. So, Fifth round. makakalaban pa tong si Golden Boy. Judge. 5th round. Timer. One final round. Alvin Ramirez, Final round. CJ De Tomas. Final round. Ready. URCC flyweight belt is on the line. Bakbakan na! And Ramirez starts things off with a combination. Kung meron pang gustong ibuhos dito si Ramirez, kailangan ngayon na niya ibuhos to. Dahil mamaya, maisahan pa siya dito ni CJ dahil doon sa puntos na sa mga control. Medyo mahirap ilaban na siya yung nanalo pag ikaw ang nasa ilalim. Another flying knee mula kay Alvin Ramirez, looking to target that cut. Looking to win. Ito si Alvin Ramirez. All he needs is the right opportunity para pakawalan yung mga strikes niya. Oh, he better go for broke right now. Oo. Ito na yung kanyang pagkakataon. Damaging CJ De Tomas. He's gonna send shockwaves to the entire flyweight division ng URCC if he's able to steal away the title tonight. Pero we have to commend the cutman of CJ De Tomas doing a good job on taking care of that huge cut. At maganda yung technique ni CJ, Anton. Hindi kasi basta-basta natatamaan yung ulo niya sa mga strikes. Pero medyo hirap din itong that was a good left by CJ. But the 5th round will be very crucial, Theo. Especially if CJ De Tomas can show the judges that he has fully recovered from that knee na kanyang tinanggap sa pangatlong round. Maganda yung mga counter left punch dito ni CJ. Si Alvin medyo bumabagal na naman yung striking. Kailangan niyang hanapin ulit yung sarili niya pagdating dun sa department na yun. Kailangan i-compose niya ulit yung sarili niya, tuloy-tuloy yung strikes. Ramirez has to really switch to a higher gear right now. Nice head kick. Nice combination by Ramirez. And another takedown by CJ De Tomas. Ramirez had no answer for this. Maganda yung kombinasyon doon ni Ramirez. Pero going to his bread and butter, ito si CJ De Tomas. Solid na solid ang game plan. We saw this with Hideo Morikawa. We're seeing it tonight. So, ang kailangan mo kasi is yung blueprint kung paano mo pipigilan itong bread and butter ni CJ De Tomas. Which we haven't seen yet. Ramirez once again back against the cage. His cornermen right behind him, urging him to do something because he's got less than 2 minutes to go. Needs to fight with urgency, Anton. Ito na yun, lumiliit na 1 minute and 40 seconds remaining dito sa fight natin. CJ De Tomas, Alvin Ramirez for the flyweight championship. Defending fighter dito sa taas. Come on, please. 1 minute 30 seconds, please. Tayo! Tayo! Alvin Ramirez finally managing to get back on his feet. But It's going to be a slam. gave up his back. And a great reversal here by Alvin Ramirez, but he ends up once again back on the mat. At ang masama dito, Anton, yung ending, yung sinubukan niyang gawing reversal is, siya na naman yung nasa ilalim. Top position nito si CJ De Tomas. Alam na niya, hirap na siya dito kay CJ. He needs to go for broke. Basically, ibuhos na niya lahat ng kaya niyang ibuhos dito kay CJ De Tomas.
Grabe itong si CJ De Tomas. Meron nang tama sa kanyang noo. Hume-headbutt pa. It's yung mga simpleng gulang yan, Anton, pagdating sa wrestling, i-headbutt mo yung chest para yung chest hindi umaangat. So, your opponent would always be lying flat sa ground. Sinabi ni Alvin na kulang nga sa gulang itong si CJ De Tomas. So, yun na siguro ang sagot ni CJ kay Alvin. Wala pala akong gulang, ha? Gulang with experience. Learning from the best. His father since day one, syempre. And we will go to the judges' scorecard. CJ De Tomas naniniwala na siya ay mananatiling URCC flyweight champion. Alvin Ramirez once again showing us yung kanyang tibay, Theo. Tsaka napakatatag, yung tatag, Anton, ng surprising talaga. Ang sarap niya panoorin. Ito yung flying knee attempt na hindi kumonekta para kay Alvin Ramirez. Yung mga attempts niya para i-close out. Yun, yung left hand. Nayanig doon si Alvin Ramirez. You know, Alvin Ramirez trying to land that signature right head kick again. But De Tomas just taking him down. It wasn't enough. Hindi pa rin ganun kalaki yung cut. Malaki pa rin yung cut nung huling lumaban itong si Alvin Ramirez, which caused the fight to stop. This was a last-ditch effort para kay Alvin Ramirez going for that reversal. Kaya lang hindi gumana. He ended up on his back again, and this is how the fight ended. CJ De Tomas just neutralizing Alvin Ramirez. But we've seen a lot of strange things happen in sports, and nothing is official until the scorecards are announced. So abangan natin kung ano ang magiging hatol ng ating mga hurado for this URCC flyweight title bout. Solid game plan by CJ De Tomas. Kung paano yung start ng first round, ganun pa rin siya natapos. Actually, yung itsura niya nga yung energy niya, kung paano nag-start, ganun pa rin. Hindi hinahapo itong si CJ De Tomas. Alvin Ramirez once again with another opportunity to become a champion. He gets pulled aside by his coach Ray Yap. Was really urging him to be aggressive, especially when he had his back against the cage. CJ De Tomas. And the problem was, wala siya doon sa pwesto kung saan siya effective. Yun yung problema. Yun naman na naging panlaban o pamato nitong si CJ De Tomas. Alam niya kung saan kanya dadalhin para hindi ka maka-opensa kasi alam niya kung paano ka kontrolin. Alright, Ramon Jalcita has the decision. Alright, for match number 9, after 5 grueling rounds, we have a unanimous decision. And our winner, and still URCC Flyweight Champion, the Golden Boy, CJ De Tomas! And still, CJ, congratulations! Ikaw pa rin ang URCC Flyweight Champion. Still unbeaten with 7 wins and no losses. CJ, kinontrol mo si Alvin sa unang 2 rounds. Pero sa round number 3, tinamaan ka ng isang tuhod, opening up a cut. Ano ang dumaan sa isip mo nung ikaw ay nasa pole? Paano ka nanatiling composed dito sa laban? Unang-una, nagpapasalamat talaga sa ating Panginoong Diyos. Binigay niya ulit ako ng lakas para manalo. Alam niya na para sa amin to ng magiging baby ko. Sophia Marriott, yung una kong anak. Siyempre, sa laban namin, respeto talaga kay Kuya Alvin.
Kasi senior siya sa akin sa yaw-yan. So, in-expect ko na matatamaan talaga ako kasi yaw-yan ako. Alam ko, pag yaw-yan ang kalaban, masakit. So, sa akin, naisip ko na baka matamaan ako nito. Nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng mga sumuporta sa akin. Sa mga bumili ng mga ticket, kahit na kanina tinatawag na ako, inuna ko pa rin sila kasi alam ko para sa kanila tong ginagawa ko. Para mapanood nila yung kakayahan ko. So maraming salamat talaga. Pangalawa sa mga teammates ko, sa mga senior, mga coaches, maestro, Coach Monet, si Jomar, champion rin. Siyempre, yung pinaka-coach ko, yung commander ko. Thank you talaga sa lahat. Sana patuloy niyo akong suportahan sa mga susunod na laban ko. Lalong-lalo na yung sa unang URCC sa US, January 7, paghahandaan ko talaga lahat yung para sa mga Pilipino na yun kasi sa US na tayo lalaban eh. So sana patuloy niyo akong suportahan. Siyempre, may sasabihin ako, mahal na mahal ko kayo ni baby. Thank you. Tsaka pala, kay Sir Jax sa Gymrat, kay Kuya BJ Ligtas, Pit Arts, kay Sir Rap sa Lloyd's Insurance, tsaka lahat sa mga sponsor, Andox, JAOC. PM nyo lang ako, may discount tayo sa Andox. Thank you, sir. Thank you. Congratulations, your URCC Flyweight Champion and still unbeaten, CJ De Tomas. Closing out, Alvin Castigo Ramirez, mga kapamilya, CJ De Tomas, and still your Flyweight Champion. Huwag kayong alis at pagbalik namin, we will officially wrap things up dito sa URCC 28. Apat na title bouts ang aming naibahagi sa lahat ng mga MMA fans ngayong gabi sa URCC 28 Vindication. 4 championship bouts, Theo, starting off with the URCC middleweight title fight sa pagitan ni Chris Hoffman kung saan siya ay nagtagumpay via TKO in the second round kontra kay The Outlaw John Adahar. Ang mahirap ngayon dito kay Chris Hoffman, saan siya ngayon pupunta? Ano ngayon yung gusto niyang i-defend or ano yung gusto niyang next step? He says he wants to be booked sa January. Sa so, January. abangan natin yan kung sinong mga kalaban niya. Sabi nga niya, meron siyang pamilya sa San Francisco and he wants to show them what he can do inside the cage. Napanood din natin si Jelly Bulaong in action at nakamit niya ang kauna-unahang URCC Women's Flyweight title belt, winning via TKO in the first round via a buzzer-beating win bago tumunog yung kampana, defeating Yan Kiwi. Sabi ko sa'yo, Anton, kailangan makita natin si Jelly Bulaong kung saan niya gusto dalhin yung fight. Kasi hindi naman siya nagsashy away na gusto niya dito lang siya or ito lang siyang klaseng fighter. Kasi she's willing to take it to the next level kung nasaan man siya ngayon. So, hopefully next time na makikita natin siya, iba na naman yung papakita niya sa atin. At napanood din natin ang URCC Featherweight Championship fight sa pagitan ni Ryan De La Cruz. And it appeared that Ryan De La Cruz had hurt Do Gyum Lee, the defending champion, very early in the fight when he landed that left hook. Kaya lang pinakita ni Do Gyum Lee ang kanyang tibay, ang kanyang resiliency. Nakabalik siya sa laban and eventually he got home the victory, winning via unanimous decision after 5. It's really difficult to unang-una to emulate Do Gyum Lee pagdating sa training kasi hindi mo alam kung paano siya papatumbahin unang-una. Pangalawa pa, paano mo i-close out? Kasi basically yung puso yung pinapanlaban niya eh. It's really push forward yung style nitong si Do Gyum Lee. And of course, sa ating main event, napanood natin ang isang very exciting fight. Alvin Castigo Ramirez scaring itong kampo ni CJ De Tomas. But in the end, CJ De Tomas, his well-roundedness as a fighter, proving that he
had what it takes to remain unbeaten and remain as the URCC flyweight champion. Similar to Do Gyum Lee, itong si CJ De Tomas, hindi rin niya alam kailan siya titigil. So, basically parang zombies tong dalawa ito eh. So, yung grinding style nitong si CJ is really something to be mapanood, kumbaga ma-highlight kasi it's really different from the boxing or the striking matches na pwede mong gawin in repetition. Yung sa kanya, parang there's always a game plan and you have to stick with the game plan. Well, gaya ng sinabi natin sa simula ng ating coverage, Theo, it was a historic night of fights and that's exactly what happened. Oo. Sa susunod ulit. Oo. Congratulations to Professor Alvin Aguilar, the founder and president of the URCC. For my partner, Theo Castillo, ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas. Nagpapasalamat sa inyong panonood sa SNA at nagpapaalam hanggang sa susunod na bakbakan dito sa Universal Reality Combat Championship.